Nang magsimula ang season na ito, sobrang init na koponan ng Philadelphia 76ers. Umabot pa nga sa punto na 8-1 ang record nila sa unang 3 linggo ng season. May bagong coach, solido ang lineup at syempre nasa kanila ang pinagmamalaki nilang reigning MVP ng liga. Sa unang 2 buwan ng season na ito, kapuna-puna na MVP caliber numbers pa rin ang produksyon ng Sixers big man. Mistulang walang makapigil sa kanyang 35 points, 11.7 rebounds, 6 assists at 2 blocks per game. At tila baga parang continuation ng MVP campaign niya sa nagdaang season. To the point na magmula sa unang linggo ng Disyembre hanggang sa huling linggo ng Enero, 8 linggo na sunod-sunod na makikita ang pangalan ni Joel Embiid sa top spot ng MVP ladder. Ganyan kabangis ang performance ni Jojo. Hinawakan ni Embiid ng husto ang trono sa buong 8 linggong ito, kasabay na rin ang magandang standing ng Philly sa East. Joel even recorded 16 straight games with at least 30 points and 10 rebounds. Bagay na mga nakagawa lang ay sina Kareem at Wilt. Kaya kung pure inside dominance sa opensa and rebounds ang pag-uusapan, nakaabante ng maaga si Embiid over the other players. On track talaga para sa kanyang ikalawang MVP. Pero hindi lang yon, mas lalo niya tayong pinamangha nung miscore siya ng 70 points sa loob lamang ng 36 minutes kontra ito sa San Antonio Spurs, at ito ngayon ang career high ni Embiid. Pero di nagtuloy-tuloy ang magagandang bagay para kay Embiid. Nagbago ang ihip ng hangin 8 araw matapos ang kanyang hindi malilimutang performance. Bumagsak si Joel sa game nila kontra Golden State and apparently he suffered a knee injury. Ang nagpalala pa dito, aabutin ng 6 hanggang 8 linggo bago siya makabalik. He missed all the games in February at kasalukuyang tumatawid sa 4 linggo ng Marso. So kung tama ang tansya natin, malapit-lapit nang bumalik si Embiid. Granted na wala siyang maging setback sa kanyang tinamong injury. Pero hindi ito ang malaking problema ng Sixers ngayon. Dahil magmula nang ma-injured si Joel, nagtala lamang ng 7 panalo na may 14 na talo ang koponan. From one of the top teams sa East, lumagapak na ngayon ang Sixers sa standing. At kung titignan natin ang ilan sa mga talo nila noong buwan ng Pebrero, karamihan pa rito ay mga koponan sa Eastern Conference na maaari nilang makaharap sakaling pala rin silang makapasok pa sa postseason. Tulad na lamang ng huling 2 laro nila kontra New York Knicks. Aba, 2 magkasunod na laro ito na hindi man lamang umabot ng 80 ang score ng Philly. Oo, may isa pa silang all-star sa katauhan ni Tyrese Maxey. Ngunit alam naman natin na wala pa sa ganong estado si Maxey ngayon na kayang bumuhat ng isang koponan. Bata pa to nagsisimula pa lamang mahinog. Sandal pa rin talaga ang Philly sa kanilang superstar center. Wala nang 20 natitirang laro ng Sixers bago matapos ang season. Kung di makakabalik si Embiid in full strength in 100% condition, baka nga tuluyang malaglag pa ang team kahit pa sa placing ng play-in tournament. Kay Embiid umiikot ang opensa ng team na to. 26-8 ang record ng Sixers this season kapag kasama nila si Joel sa hardcourt at 10 wins and 22 losses naman kapag siya ay hindi naglalaro. Ibig sabihin, walang panama talaga ang team na to kahit pa makapasok sila sa play-in kung hindi maglalaro si Embiid. Tsak, buburain lamang sila kaagad ng ibang mga koponan sa East. Kasi kung di naman makaka-recover agad si Embiid at ipipilit pa niyang maglaro, baka mas lalo pang lumala ang injury nito sa tuhod. Marami ng history ng injury ang 7-footer. Mulat sa pool, alam na yan ng Sixers franchise. Sa injury nga nagsimula yung tawag sa kanya, yung The Process. Kaya maingat ang magiging atake ng organization sa mga susunod na araw. Total, hindi na rin naman na-qualified si Embiid na maging MVP dahil na rin sa bagong 65-game rule ng NBA. Kaya't ano pat para puwersahin kung wala naman na rin hahabulin na individual awards. Pababa ang trajectory ng Philadelphia in terms of performance ng team. Ngunit mahaba pa to. Medyo dikit nga lang labanan sa standing ng East. Pumapatak ngayon na lahat ng natitira nilang laro ay mahalaga na. Harapin natin ang katotohanan. Magaling at dominante talaga ang big man na to. Pero yun nga, dahil sa injury niya, mas lalong na-expose ang kahinaan ng Sixers na hindi pala nila kayang makipagdikdikan nang sila-sila lang at di kasama si Embiid. Sa iyong opinion, sakali na hindi naging maganda ang outcome ng mga susunod na laro ng Sixers, dapat pa ba na ilaro at isugal nila si Joel o i-shutdown na lang for the entire season? Hanggang saan kaya aabot ang Sixers nang wala si The Process? Pag-usapan natin sa ibaba.